Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ang binata na ito ay nagngangalang Tanaka. Siya ay isang hindi kapanipaniwalang tamad na tao. Tamad na tamad si Tanaka na, araw-araw, kailangan siyang buhatin ng kaibigan niya sa klase, pero sanay na sa ganito ang klase ni Tanaka. Nang magising si Tanaka, napagtanto niyang nasa klase na siya. Sa sandaling ito, sinabihan ni Uta si Tanaka na ilabas ang kanyang mga libro. Ngunit namamanhid ang mga kamay ni Tanaka, dahil madalas siyang natutulog na nakasuporta sa baba. Bagamat madalas siyang nahuhulog o napipilipit ang kanyang pulso, nararamdaman niyang nakakatulong sa kanya ang postura na ito na makapagpahinga. Sa panahon ng self-study period, plano ni Tanaka na humiga at matulog, ngunit ang mga babae sa likod niya ay humaharang sa lahat ng hangin mula sa bintana. Iniisip ni Uta na makatulog si Tanaka kahit saan, buti na lang at umalis ang dalawang babae. Naramdaman ni Tanaka ang pag-ihip ng hangin kaya agad siyang nakatulog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba siya. Nang oras na ng PE class, tuwang-tuwa si Tanaka. Lumalabas na sinusubukan niyang mag-ehersisyo, para mas makapagpahinga siya ng komportable mamaya. Habang ang lahat ay nag-iinit, ngunit si Tanaka ay nakagalaw lamang ng kaunti. Sa puntong ito, naghahati-hati sila sa mga grupo para magsanay ng badminton. Habang si Uta ay tama na natamaan ang shuttlecock, nang si Tanaka na, agad niyang inihagis ang racket, na iniwang walang magawa ang lahat. Kaya pinaupo nila si Tanaka at nagpahinga. Sa sandaling ito, nadama ni Tanaka na napakasarap palaging nasa parehong koponan ni Uta, dahil palaging dinadala ni Uta ang kanyang bahagi ng pasanin. Nang matapos ang kanilang pagsasanay, nadatnan nilang mahimbing na natutulog si Tanaka. Sa oras na ito, nanananghalian sina Tanaka at Uta. Nakaramdam ng gutom si Tanaka dahil sa sobrang pag-eehersisyo, kaya nag-order sila ng dalawang pagkain. Napagtanto ni Tanaka na gusto ni Uta ang matamis na pagkain, habang si Tanaka ay piniling kumain ng hamburger. Sa sandaling ito, sinabi ni Uta kay Tanaka, na kung patuloy niyang sinusuportahan ang kanyang baba habang natutulog, maaaring magkaroon siya ng mga problema sa magkasanib na panga, at pinayuhan niya si Tanaka na mag-ehersisyo ng higit pa. Biglang napansin ni Uta na dumudugo ang bibig ni Tanaka. Natusok na pala ng baget ang bibig niya, at tinatamad siyang magmuya. Sa kanilang pag-uwi mula sa paaralan, nakita ni Tanaka ang isang poster ng comics. Sinabi ni Tanaka na ayaw niyang maging pangunahing tauhan sa kanyang sariling buhay, dahil ang pangunahing tauhan ay laging kailangang lumaban para magising ang kanilang kapangyarihan, o maging isang pirata para ituloy ang kanilang pangarap. Pero ramdam ni Tanaka na sobrang nakakapagod ito, kaya side character lang ang gusto niya, na kahit pati ang author ay tamad na iguhit ang mukha nila. Sa sandaling ito, nakarating sila sa parke. Hiniling ng mga bata kay Uta na tumulong sa pagkuha ng bola. Nararamdaman ni Tanaka na si Uta ay napakasigla at maaasahan, kaya nagpa siya siyang hayaan si Uta na alagaan siya. Kinaumagahan, nakita ni Uta si Tanaka na nakaupo habang nakapatong ang baba sa magkabilang kamay. Napagtanto ni Uta na ngayon ay magiging doble ang tamad ni Tanaka. Bigla, hiniling sa kanya ni Kato na tumulong sa pagdala ng ilang mga dokumento sa opisina ng guro. Ngunit si Tanaka ay bahagyang sumusuporta sa ilalim, kaya tinutulungan din sila ni Uta. Pagkatapos nito, sabay silang umiinom ng tubig. Napansin ni Uta na napakatamad ni Tanaka, hindi man lang niya pinupunasan ang tubig sa kanyang muka, at ang katamaran ni Tanaka ay nasa ibang antas. Sa ngayon, tanghalian na, ngunit si Tanaka ay tamad na kumain, kahit na siya ay gutom na gutom. Nagulat ito kay Uta. Tapos, may music class sila. Sa hindi inaasahan, napakahusay ni Tanaka sa pagtugtog ng piano, dahil natutunan niya ito mula sa murang edad. Gayunpaman, ang kanta ay unti-unting nagiging gloomy. Napagtanto ng lahat na bumabagal ang ritmo. Tinatamad pala si Tanaka. Nang sinubukan siyang hawakan ng guro, sa hindi inaasahan, napasigaw si Tanaka. Nagulat ang lahat, kaya sinuri nila ang sigaw ni Tanaka. Naisip ni Shimura, ang reaksyon ni Tanaka ay isang gawa ng isang teenager na dumaraan sa pagbibinata, kaya ipinapalagay nila na siya ay umiibig. Sa sandaling ito, hinanap ni Uta si Tanaka. Nakaupo pa rin pala siya sa classroom. Sinabi ni Tanaka na ayaw niyang umuwi, kaya kinaladkad ni Uta si Tanaka para kumuha ng ice cream. Hindi sinasadya, nalaglag niya ang notebook ni Tanaka. Natuklasan ni Uta na may appointment sa dentista si Tanaka ngayon. Kaya naman naiintindihan niya kung bakit hindi kumain si Tanaka at sumisigaw kapag hinawakan sa mukha. Pagkatapos noon, dinala ni Uta si Tanaka sa dentista. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Tanaka.
Kaya sinabi ni Tanaka na mas sisipagin niyang magsipilyo, para maiwasang magkaroon muli ng mga cavity ang kanyang ngipin. Ngunit kailangan niyang malaman kung paano magsipilyo ng maayos para sa isang tamad na tao. Napagtanto ni Uta, ang pagiging tamad gaya ni Tanaka ay talagang nangangailangan ng maraming pagsisikap. Kinaumagahan, nakita ni Uta si Tanaka sa dambana na nagdarasal. Nagdarasal pala si Tanaka para sa isang mapayapang araw, kaya tamad siyang makapagpahinga sa ginhawa. Ibinigay pa niya ang lahat ng kanyang pera sa bathala. Ngunit naisip ni Uta na ang buhay ni Tanaka ay laging mapayapa. Bigla, may isang batang babae gustong gawing master si Tanaka. Nagulat sila nito, nagpakilala siya bilang Miyano. Kaklase pala ni Tanaka si Miyano. Dahil gusto niyang maging walang malasakit sa lahat ng bagay tulad ni Tanaka, hiniling niyang gawin niyang master si Tanaka. Ngunit tumanggi si Tanaka, pakiramdam niya ay magsisimula na ang kanyang mahihirap na araw. Gayunpaman, nagpumilit si Miyano na gawing master niya si Tanaka. Dahil dito, gusto ni Tanaka na bawiin ang perang inalay niya sa mga espiritu. Napagtanto ni Tanaka na kung mas tumanggi siya, mas susubukan rin ni Miyano. Kaya't nagpa siyang tanggapin si Miyano bilang kanyang alagad sa loob ng isang araw. Ito ang nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Tanaka na matuto ng mag-isa, dahil hindi siya magtuturo ng anuman kay Miyano. Pero sobrang excited pa rin si Miyano. Sa sandaling ito, pumunta sila sa klase. Patuloy na pinagmamasdan ni Miyano si Tanaka, at agad niyang sinubukang gayahin ang mga ekspresyon nito, ngunit hindi niya ito kinaya. Nag-alala ito sa guro, kaya sinabihan niya si Miyano na pumunta sa infirmary. Oras na ng lunch break, nakita niyang binigyan ni Tanaka si Uta ng donut discount coupon para sa 3 tao, kaya inimbitahan nila si Miyano na sumama sa kanila. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Bagaman kailangan pa niyang magpanggap na nag-aatubili na sumang-ayon, ngunit napansin ni Uta na talagang gustong-gusto niyang kumain ng donuts. Sa sandaling ito, tinawagan ni Uta si Tanaka upang gumising para sa tanghalian. Gayunpaman, ayaw niyang magising, kaya binuhat siya ni Uta sa cafeteria, dahil akala niya ay magigising si Tanaka kapag naamoy niya ang pagkain. Ngunit ipinaliwanag ni Tanaka, ang pagtulog ay nauukol sa 80% ng kanyang 3 mahahalagang pangangailangan, kaya maaari siyang umalis ng hindi kumakain kung kinakailangan. Sa ngayon ay nakarating na sila sa cafeteria. Pakiramdam ni Tanaka ay masyadong malaki ang lugar, kaya kailangan lang niya ng isang maliit na silid kung saan siya makakain, matutulog at may palikuran. Dahil dito naisip ni Uta ang isang bilangguan, kaya pinigilan niya si Tanaka. Samantala, pinagmamasdan pa rin ni Miyano si Tanaka. Napansin niya na gusto ni Tanaka ang pag-inom ng green tea, kaya hiniling niya kay Uta na kumuha siya ng green tea. Ngunit nakita ni Uta na umiiyak si Miyano, dahil hindi niya mainom ang paborito niyang strawberry milk. Napagtanto ni Uta na dahil ito kay Tanaka, kaya sinabihan niya si Tanaka na uminom ng strawberry milk. Nakita ni Miyano si Tanaka na mahinahong umiinom ng anumang uri ng inumin. Dahil dito ay nadismaya siya, dahil hindi siya maaaring maging katulad ni Tanaka. Ngunit hindi pa rin sumuko si Miyano. Pumunta siya sa silid-aklatan upang magbasa ng mga libro, upang malaman kung paano maging walang malasakit tulad ni Tanaka. Sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral, pinuntahan ni Miyano si Tanaka, at binigyan niya si Tanaka ng isang stack ng mga dokumento tungkol sa kung paano maging walang malasakit, ngunit hindi naintindihan ni Tanaka ang alinman dito. Nadismaya nito si Miyano. Sinabi ni Tanaka na hindi nababagay sa kanya ang kawalang interes, dahil likas na masipag ang kanyang kalikasan. Nagulat ito kay Miyano, dahil sa simula pa lang, hinding-hindi na siya matutulad kay Tanaka. May gusto pala si Miyano, pero lagi siyang insecure sa kanyang maikling tangkad. Kaya determinado si Miyano na maging mas mature. Pinagalitan siya ni Tanaka, dahil tanggap na siya ng taong iyon, kaya hindi mahalaga kung siya ay perpekto o hindi. Nakatulong ito kay Miyano na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos noon, sabay silang kumain ng donut. Napansin ni Tanaka na bagamat maliit si Miyano, marami itong kinakain. Kinaumagahan, nakita ni Tanaka at Uta si Miyano na kakaiba ang kilos. Akala nila natuto siyang maging walang malasakit kay Tanaka, kaya inakala nila na siya ay itinapon ng kanyang kasintahan. Patuloy nilang sinusundan si Miyano ng magkasama, ngunit hindi niya sila napansin. Parang nasa sarili niyang mundo si Miyano. Isinuko pa niya ang paborito niyang inumin. Bigla naman nilang napansin si Miyano na papasok sa isang restricted area, kaya mabilis nila itong pinigilan. Napag-alaman na dahil napakaikli ni Miyano, hindi niya nakita ang mga palatandaan ng babala. Biglang may na-realize si Miyano.
Agad siyang nagpasalamat kina Tanaka at Uta. Masyado na pala siyang nanood ng anime, kaya naisip niya na balang araw ay mangibabaw ang mga mascot sa sangkatauhan. Ito ay nagpaisip kay Uta na ang ideya ay katawa-tawa. Ngunit nang mapagtanto niyang siya ay naging walang malasakit tulad ni Tanaka, nakaramdam siya ng pagkabigo, dahil hindi niya ito napansin sa kanyang sarili. Kinaumagahan, nagulat si Tanaka, dahil may nakita siyang sulat na humahamon sa kanya sa isang tunggalian. Sa sandaling ito, nanananghalian sina Tanaka at Uta. Ngunit napansin ni Uta na hindi ginagalaw ni Tanaka ang kanyang pagkain, kaya naisip ni Uta na hindi niya gusto ang ulam. Ngunit sinabi ni Tanaka na hindi niya nagustuhan ang anumang pagkain. Lumalabas na tamad siyang pumili ng mga buto ng isda, dahil hindi siya kumakain ng mga pagkaing masyadong magulo. Iniwasan pa niyang kumain ng mga prutas na may mga buto. Nagulat ito kay Uta, kaya tinulungan ni Uta si Tanaka na alisin ang mga buto ng isda. Sa wakas, natapos na ni Tanaka ang kanyang pagkain. Bigla, nahimatay siya, dahil dito ay nag-alala si Uta, dahil inakala niyang allergic si Tanaka sa isang bagay. Sa hindi inaasahan, nabusog siya at nakaramdam ng antok. Sa sandaling iyon, tinanong ni Uta si Tanaka tungkol sa liham ng hamon, ngunit hindi interesado si Tanaka dito. Biglang may sumulpot na babae at lumapit sa kanya. Nagpakilala siya bilang Ekaizen. Gusto niyang hamunin si Tanaka sa isang tunggalian, ngunit antok na antok si Tanaka. Nakita ni Ekaizen si Uta kasama si Tanaka. Nagulat ito sa kanya. Ito ay lumabas na sila ay nasa parehong magulong na gang dati, at siya ay kaibigan din noong bata pa si Uta. Madalas niya itong tinatawag na Ekan. Ito ang nagpahiya sa kanya. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit gusto niyang hamunin si Tanaka ay upang makita kung anong uri ito ng tao. Ngunit tumanggi pa rin si Tanaka, dahil alam niyang kahit anong laban nila ay matatalo siya. Nagulat ito kay Uta, dahil walang pakialam si Tanaka kaya nabawasan nito ang paghahangad ni Ekaizen. Pagkatapos, naglaro sila ng Go sa isa't isa. Nanalo si Ekaizen. Pakiramdam niya ay maraming iniisip si Tanaka, ngunit mabilis siyang nawala. Bigla niyang napagtanto, ginamit ni Tanaka ang mga piraso ng chess para maglaro ng mga word puzzle. Ito ang nagparamdam sa kanya na parang natatalo siya kay Tanaka. Biglang nagutom si Ekaizen kaya binigay ni Uta ang kanyang tinapay. Nagalit ito, dahil ang tinapay, na hugis kuneho, ay napaka-cute para kainin niya. Sunod, naglaro sila ng baraha. Napansin ni Ekaizen na napaka-propesyonal na binasa ni Tanaka ang mga card. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natangay ng hangin ang mga baraha nila, kaya kinailangan nilang kunin muli ang mga baraha. Sa puntong ito, hindi maintindihan ni Ekaizen kung bakit hinangaan ng kanyang matalik na kaibigan si Tanaka. Sinusubukan pa niyang gayahin ang tamad na ugali ni Tanaka. Ang matalik na kaibigan pala ni Ekaizen ay si Miyano. Pagdating ni Miyano ay agad na nagbago ang ugali ni Ekaizen at binuhat siya. Sa sandaling iyon, sinabihan ni Tanaka si Ekaizen na huwag mag-alala, dahil hindi magagawa ni Miyano na maging walang malasakit na gaya niya. Ngunit gusto pa rin ni Miyano na malaman ang kawalang interes ni Tanaka. Nagalit ito kay Ekaizen. Nang malaman ni Miyano na hinamon ni Ekaizen si Tanaka, kahit natalo si Tanaka, hinangaan pa rin siya ni Miyano. Lalo nitong ikinagalit si Ekaizen. Kinabukasan, nakatanggap si Tanaka ng isa pang challenge letter mula kay Ekaizen. Sinabi ni Uta na hindi susuko si Ekaizen, hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Samantala, hindi maintindihan ni Tanaka kung bakit napakalapit ni Ekaizen kay Miyano. Mahilig pala talaga si Ekaizen sa mga cute na bagay. Sa puntong ito, nagalit si Miyano kay Ekaizen at umalis. Dumaan si Tanaka, kaya sinabi ni Ekaizen kay Tanaka ang kanilang sitwasyon. Noon pala, nag-bake ng cookies si Miyano para kay Ekaizen, pero dahil ang cute ng cookies ni Miyano, hindi napigilan ni Ekaizen ang sarili na kainin ang mga ito, at kalaunan, naging masama ang cookies. Pagkatapos, nalaman ni Miyano na hindi sila kinain ni Ekaizen at nagalit sa kanya. Iminungkahi ni Tanaka na kunan na lang niya sila ng litrato, ngunit walang telepono si Ekaizen, kaya sinabihan siya ni Tanaka na humingi ng tawad kay Miyano. Habang galit pa rin si Miyano, kinuha ni Tanaka si Ekaizen para makipagkita kay Miyano. Ngunit ayaw pa rin niyang makita si Ekaizen, kaya iminungkahi ni Tanaka na subukan niyang magsulat ng liham. Pagkatapos, nagsimulang magsulat ng liham si Ekaizen kay Miyano, ngunit nabigo pa rin siya, dahil naisip ni Miyano na sumusulat siya ng liham ng hamon. Pagsapit ng hapon, patuloy niyang sinisisi si Tanaka. Inihayag ni Tanaka na may crush si Miyano sa isang tao, ngunit hindi ito alam ni Ekaizen.
Nagulat din siya na hindi kailanman nagtalo sina Tanaka at Uta. Ito ay lumabas na si Tanaka ay hindi maaaring makipagtalo, dahil naniniwala siya na ang pagkagalit ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Kahit wala siyang kasalanan, una siyang humihingi ng tawad. Sa puntong ito, narinig ni Miyano ang pag-uusap ni Tanaka at Ekaizen. Kaya lumabas siya at sinabihan si Ekaizen, na ang taong pinaka-nagustuhan ni Miyano ay siya. Nagulat ito kay Tanaka, kaya naman nagkaayos sila, na labis na ikinatuwa nilang dalawa. Kinaumagahan, binigyan ni Miyano ng tsokolate sina Tanaka at Uta. Habang inaakala ni Ekaizen na napakasarap ng tsokolate, nahirapang kumain si Tanaka. Kinaumagahan, patuloy na binuhat ni Uta si Tanaka sa klase. Biglang nabangga nila si Shiraishi. Siya pala ang president ng klase nila, at sikat din siya sa mga lalaki sa school. Bumuo pa sila ng isang espesyal na pangkat ng proteksyon para sa kanya. Sa kabutihang palad, sinabi niyang ayos lang siya, na ikinahiya nila at umalis, dahil hinawakan sila ni Shiraishi. Sa sandaling iyon, pinulot ni Tanaka at Uta ang mga papel na nalaglag niya. Dahil punit-punit ang mga papel, nag-alok silang tulungan siya. Naisip ni Tanaka na kaya niyang talunin ang isang buong grupo ng mga ligaw na oso sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga ito, kaya pakiramdam niya ay higit siyang walang silbi kaysa sa kanya. Pagkatapos, sumama sila kay Shiraishi. Sa puntong ito, lahat ay binibigyang pansin ang kagandahan ni Shiraishi. Samantala, tinakpan ni Tanaka ang kanyang mukha, dahil ayaw niyang makaakit ng atensyon ng lahat, kaya pumunta sila sa silid ng pag-imprenta. Nakita nila si Shiraishi na gumagamit ng laptop para muling isulat ang mga dokumento. Ito ay lumabas na gusto ni Shiraishi na maging mas madali at mas maginhawa ang lahat. Sa hindi inaasahan, marunong din si Tanaka sa mga computer. Sa sandaling ito, nagsimulang e-print ni Shiraishi ang mga dokumento. Naramdaman ni Tanaka na mainit ang bagong print na mga dokumento, kaya naisip niyang magagawa ang mga ito ng napaka-komportableng unan. Sa puntong ito, nakaramdam ng gutom si Uta, kaya niyaya niya silang kumain ng macarons. Ito ay nagpasigla kay Uta. Akala niya ay masarap ang lasa ng macaron, katulad ng isang macaron shop sa France na napuntahan niya noon. Nagulat ito kay Shiraishi, dahil sa shop na iyon, kailangan mong mag-order ng 3 buwan ng maaga. Bagamat ito ang unang pagkakataon ni Tanaka na kumain ng macaron, naisip niya na ito ay isang napaka-estilong treat, kaya hindi sigurado si Shiraishi kung pinupuri o pinupuna niya ito. Pagkatapos nilang kumain, inaantok na si Tanaka, kaya sinabihan niya si Uta na ibalik muna si Tanaka. Habang papaalis sina Uta at Tanaka, gumaan ang pakiramdam ni Shiraishi na mag-isa, at bumalik siya sa kanyang nakaka-relax na estilo. Noon pala ay laging nakabukod si Shiraishi kaya determinado siyang magpalit ng estilo, at nagsimulang magsuot ng contact lens si Shiraishi, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit ang contact lens ay nagpasakit ng husto sa mga mata ni Shiraishi, at hindi rin niya gusto ang pagsusuot ng napakaikling palda. Dahil dito ay napagod si Shiraishi, ngunit ayaw niyang may makaalam nitong sikreto niya. Kung gagawin nila, ang kanyang kaakit-akit na buhay ay magwawakas. Biglang bumalik sina Uta at Tanaka, na ikinagulat ni Shiraishi. Nakalimutan pala nila ang kanilang cup, ngunit walang sinabi si Uta at umalis na lang. Samantala, gulat na gulat pa rin si Shiraishi. Akala niya ay natuklasan na ang kanyang sikreto. Akala ni Shiraishi ay sinabi na ni Uta sa lahat, ngunit ang lahat ay pala kaibigan pa rin sa kanya. Biglang dumating sina Uta at Tanaka, ngunit ngumiti pa rin si Shiraishi. Tinanong ni Tanaka, ganyan ka ba kasaya kapag nag-iisa ka rin? Nag-alala ito kay Shiraishi, dahil akala niya ay natuklasan na siya ng mga ito. Kaya't pinagpatuloy niya ang pagmamasid sa kanila. Sa hindi inaasahan, pinuri ni Uta si Shiraishi sa paggawa ng napakasarap na macarons. Nadama ni Shimura na si Shiraishi ay magiging isang mahusay na asawa, ngunit ang pamantayan ni Tanaka para sa isang asawa ay tulad ni Uta. Sa puntong ito ay klase ng kimika. Napansin ni Tanaka na masyadong mahaba ang buhok ni Uta, kaya itinali ni Uta ang kanyang buhok. Si Shiraishi ay patuloy na nag-iisip na sila ay nagpapahiwatig sa kanya, kaya siya ay patuloy na nanonood sa kanila. Sa sandaling ito, nagtanong si Tanaka tungkol sa kung ano ang nangyari sa silid ng palimbagan pagkatapos niyang makatulog. Kaya, sinabi ni Uta sa lahat. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Shiraishi. Akala niya pala ay nakauwi na si Shiraishi, at ang babae sa printing room ay ibang tao. Nagulat ito kay Shiraishi, napagtanto niyang nag-alala siya ng sobra. Sa puntong ito, nakaramdam ng pagod si Shiraishi, dahil kailangan niyang kumilos bilang perpektong Shiraishi ng labis.
Bigla niyang napagtanto na hindi napansin ni Uta ang kanyang nakaka-relax na estilo, kaya nagpa siya siyang subukan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi rin siya nakilala ni Nakato at Shimura, na labis siyang ikinatuwa, dahil naisip niya na sa wakas ay magiging sarili na rin niya siya. Ngunit nakilala pa rin ni Tanaka si Shiraishi, na ikinagulat niya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Shiraishi sa kanila ang kanyang sikreto. Akala niya ay pagtatawanan siya ng mga ito, ngunit pinuri siya ni Tanaka dahil sa pagiging kamangha-mangha, dahil maaari siyang maging ang taong gusto niyang maging totoo, habang hindi iyon magagawa ni Tanaka, dahil siya ay masyadong tamad. Hinikayat din siya ni Uta na magtiwala sa kanyang sarili, kaya tinulungan nila si Shiraishi na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Sa sandaling ito, nangako silang tutulong na panatilihin ang sikreto ni Shiraishi. Sinabi ni Tanaka, kung siya ay masyadong perpekto ng walang anumang kahinaan, hindi siya makakalapit sa kanya. Nagulat ito kay Shiraishi. Kinaumagahan, sinubukan ni Shiraishi na magsuot ng salamin, na ikinamangha ng lahat, ngunit nagustuhan nilang lahat ang istilong ito ni Shiraishi. Samantala, hindi maintindihan ni Shiraishi kung bakit nakikilala pa rin siya ni Tanaka, at nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para kay Tanaka. Hindi rin maintindihan ni Uta kung bakit niya nakilala si Shiraishi. Sabi ni Tanaka, kahit nagbago ang hitsura niya, hindi nagbago ang laki ng dibdib niya. Kinaumagahan, naalala ni Tanaka na kailangan niyang pumunta sa supermarket ngayon, kaya hiniling niya kay Uta na sumama sa kanya. May pinabili pala ang nakababatang kapatid na babae ni Tanaka, ngunit hindi niya maalala kung ano ang kailangan niyang bilhin. Nagulat ito kay Uta, dahil may nakababatang kapatid na babae si Tanaka. Si Uta ay mayroon ding nakababatang kapatid na babae na nasa junior high. Kaya naisip ni Tanaka na ang nakababatang kapatid na babae ni Uta ay eksaktong katulad niya, ngunit sinabi ni Uta na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ganap na naiiba sa kanya. Nang malaman ni Uta na magkamukha si Tanaka at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, nagulat siya. Akala niya ang nakababatang kapatid na babae ni Tanaka ay tamad katulad niya, ibig sabihin ay puno ng basura ang kanilang bahay. Ngunit sinabi ni Tanaka na ang kanyang pagkatao at ang kanyang kapatid na babae ay ganap na naiiba. Sa puntong ito, nakarating na sila sa supermarket. Sinimulan ni Uta na tulungan si Tanaka na maalala kung ano ang kailangan niyang bilhin, ngunit hindi pa rin maalala ni Tanaka, kaya pinili ni Uta ang mga sangkap para kay Tanaka. Ikinamangha nito ang lahat, dahil napakahusay niyang pumili ng may mga discounted items. Kahit ang mga babae ay gusto siyang maging asawa nila. Biglang naalala ni Tanaka na may reminder pa pala siyang nakaset up, pero dahil tamad na tamad siya, ang salitang isinulat lang niya ay pa. Dahil dito, walang magawa si Uta. Pagkatapos ay nakaisip si Tanaka ng isang ideya. Pipiliin na lang niya ang lahat ng mga bagay na may pa sa kanilang pangalan. Napagtanto ni Uta na ang lahat ng mga bagay na ito ay may malakas na amoy, kaya naisip ni Uta na ang nakababatang kapatid na babae ni Tanaka ay hindi magugustuhan ang mga bagay na ito. Bigla siyang nakakita ng tindahan na nagbebenta ng pancake. Pagkatapos ay napagtanto niya na ito ang bagay na hiniling sa kanya ng nakababatang kapatid na babae ni Tanaka na bilhin. Sa huli, nakabili sila ng pancake. Nagpasalamat si Tanaka kay Uta at umuwi. Kinaumagahan, naamoy ni Uta na si Tanaka ay may napakalakas na amoy. Lumalabas na hindi siya pinabili ng kanyang nakababatang kapatid na babae ng pancake, sa halip ay hiniling niya kay Tanaka na bumili ng ilang pipe cleaner gel. Nagluto pa siya ng mabahong mga ulam para kay Tanaka noong nakaraang gabi. Kinaumagahan, nakasuot pa rin ng salamin si Shiraishi sa paaralan. Naramdaman ng lahat na napakaganda pa rin niya. Napagtanto ni Shiraishi na salamat kay Tanaka, hindi na siya nakaramdam ng pagod gaya ng dati. Nakita niya pala kanina na natutulog si Tanaka, na ikinahihiya niya dahil gusto niyang subukang hawakan ito, ngunit dumating si Uta at binuhat si Tanaka sa klase. Sa puntong ito, patuloy na pinapanood ni Shiraishi si Tanaka. Pakiramdam niya ay si Tanaka lang ang nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao, kaya naisip niyang umibig siya. Nang maglaon, sinabi niya kina Kitch at Mio, sa tingin ko ay umiibig ako. Nagulat sila nito, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, dahil hindi kailanman nagkagusto si Shiraishi sa sinuman. Mababaliw daw si Kitch, kung alam nilang may nililigawan si Shiraishi. Kaya naisip niya na magdudulot lang siya ng gulo kay Tanaka, ngunit patuloy na sinuportahan siya ni Kitch at Mio, na labis na ikinatuwa ni Shiraishi. Sa puntong ito, nagpa siya si Shiraishi na susubukan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Tanaka. Ngunit hindi niya alam kung paano siya lalapitan, kaya nagpa siya siyang obserbahan si Uta, upang malaman kung paano mapalapit sa kanya.
Nakita niya si Uta na karga si Tanaka, at napagtanto ni Shiraishi na kailangan niyang gawin ang kanyang fitness, ngunit kailangan niyang makipag-ugnayan kay Tanaka ng natural. Pagkatapos, nag-isip si Shiraishi ng paraan para magpanggap na makakabangga si Tanaka. Habang naghihintay, hindi sinasadyang nahuli siya ni Uta. Nagulat siya nito, kaya sinamantala niya ang pagkakataong tanungin si Uta, may girlfriend ba si Tanaka? Nang malaman niyang hindi pa nahuhulog si Tanaka sa sinuman, gumaan ang pakiramdam niya at tumakbo paalis. Akala niya ay siya lang ang babaeng makakasalamuhan ni Tanaka, ngunit sa kanyang pagtataka, nakasalubong niya sina Tanaka at Miyano. Ikinagulat niya ito, dahil nakita niyang sobrang saya nilang magkasama. Akala niya ay hindi niya makakausap si Tanaka ng ganoon, kaya tumakas siya. Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkabigo si Shiraishi. Biglang dumating si Miyano para hanapin siya. Napagtanto ni Miyano na gustong makipagkita ni Shiraishi kay Tanaka, kaya hinila niya si Shiraishi papunta sa kanya. Napahiya ito kay Shiraishi. Naisip pala ni Miyano na gusto ni Shiraishi na tanggapin si Tanaka bilang kanyang mentor, na ikinalito ni Tanaka sa mga nangyayari. Nang malaman ni Shiraishi na gustong matutunan ni Miyano kung paano maging walang malasakit tulad ni Tanaka, nagpasya din siyang gawin si Tanaka bilang kanyang mentor, dahil gusto niyang makipagkaibigan kay Tanaka. Ngunit sinabi ni Tanaka, magkaibigan na tayo. Ito ang nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Miyano na magpalitan sila ng mga numero ng telepono. Ito ay nagpasaya kay Shiraishi, dahil naging kaibigan niya sila Shiraishi at Miyano. Biglang nag-message si Miyano sa kanya. Napagtanto pala ni Miyano na gusto ni Shiraishi si Tanaka. Kinaumagahan, umulan ng malakas. Sa hindi inaasahan, nabasa si Tanaka. Sinabihan na pala siya ng kanyang little sister na magdala ng payong, pero tamad si Tanaka na buksan ang payong, kaya nabasa siya. Pagkatapos noon, nagpalit si Tanaka ng damit pang gym. Sa puntong ito, sinabi ni Tanaka na hindi niya gusto ang mga payong, dahil maraming beses na niyang nakalimutan ang kanyang payong noon. Ngunit sinabi ni Uta na ang mga payong ay lubhang kapaki-pakinabang. Naisip ni Tanaka na maaari itong gamitin bilang isang tungkod. Habang si Shiraishi ay basang-basa sa ulan, naisip niyang si Tanaka ay hahawak ng payong para sa kanya. Bigla niyang nakita si Tanaka na nakatayo sa labas ng schoolyard, kaya tumakbo palabas si Uta para dalhin si Tanaka sa loob. Inakala pala ni Tanaka na mukha siyang insekto, dahil may kakayahan ng mga insekto na protektahan ang sarili kapag umuulan. Ngunit sinabi ni Uta, kung ang mga tao ay mayroong superpower na iyon, hindi sila gagawa ng mga payong. Sa sandaling ito, napagtanto ni Shiraishi, na si Tanaka ay hindi mahilig gumamit ng mga payong, kaya pinayuhan niya si Tanaka, kung hindi ka gagamit ng payong, lalagnatin ka. Nakapagtataka, umayag si Tanaka na gamitin ang payong. Pagkatapos noon, hinawakan ni Shiraishi ang payong para kay Tanaka habang pauwi, na ikinahiya niya. Kanina pala, hiniling ni Uta kay Shiraishi na iuwi si Tanaka, na labis na ikinatuwa niya. Biglang nagtanong si Tanaka kung pwede ba siyang tumayo ng kaunti palapit kay Shiraishi, na nagpahiya kay Shiraishi, kaya hindi niya sinasadyang tumanggi. Ganun pa man, masayang-masaya siya sa piling ni Tanaka. Kinaumagahan, basang-basa pa rin si Tanaka. Lumalabas na gusto pala niyang iwasan ang patak ng ulan, pero nabasa pa rin siya. Kinabukasan, pagdating ni Uta sa klase, nakita niyang nilalamig si Tanaka. Nag-alala ito kay Shiraishi, kaya gusto niyang dalhin si Tanaka sa opisina ng nurse. Ngunit si Tanaka ay natatakot na ipasa sa kanya ang kanyang sipon. Sa sandaling ito, pagod na pagod si Tanaka. Dahil masakit ang lalamunan niya, hindi siya makapagsalita, kaya nakaisip si Uta ng ideya. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng pagsulat. Habang hindi sigurado si Uta kung tama ang kanyang isinulat ni Tanaka na normal siyang magsalita. Sa puntong ito, nakalimutan ni Tanaka na dalhin ang kanyang libro, kaya't hiniling niya kay Uta na tulungan siyang maghanap ng mahihiraman nito. Pero si Ekaizen lang ang kilala ni Uta, kaya pinuntahan ni Tanaka si Ekaizen para hiramin ang libro. Gayunpaman, nakita ni Tanaka na napakahirap isulat ng pangalan ni Ekaizen. Kaya naman, sinabi niya sa kanya na palitan ang kanyang apelyido sa Uta o Tanaka. Naisip niyang magpo-propose sila sa kanya, kaya sumagot si Ekaizen na maghintay pa sila ng 100 taon. Hindi maintindihan ni Uta kung paano naging ganito ang paghiram ng libro. Sa sandaling ito, naramdaman ni Uta na hindi gumagana ang pagsulat, kaya sinabi niya kay Tanaka na ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga aksyon. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Uta ang ibig sabihin ni Tanaka. Buti na lang at nakapagsalita ulit si Tanaka. Napansin ni Uta na mas lumiwanag ang balat ni Tanaka.
Nakakainit pala ng balat niya ang pagsusuot ng maskara. Kinaumagahan, gumaling na si Tanaka. Naramdaman ni Uta na mas nababaluktot ang panga ni Tanaka. Lumalabas noong nakaraang araw, iba't ibang ekspresyon ng mukha ang ginawa niya sa ilalim ng maskara. Samantala, napahiya si Ekaizen, dahil inakala niyang pareho siyang gusto ni Tanaka at Uta, ngunit napagtanto niyang hindi interesado si Tanaka sa kanya. Samantala, si Uta ay kanyang childhood friend, kaya hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Sa puntong ito, naisip ni Uta na dumating si Ekaizen upang hamunin si Tanaka. Kaya naman, iminungkahi niya na magkaroon sila ng finger wrestling match. Naisip ni Ekaizen na hahawakan ni Tanaka ang kamay niya, kaya napahiya siya at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Ekaizen kung sino ang pipiliin. Nadama niya na si Uta ay mabait at maaasahan, habang si Tanaka ay walang sigla at hindi maasahan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ang pipiliin, kaya nagpa siya si Ekaizen na gupitin ang kanyang palda para maging mas pambabae, na ikinabahala ni Miyano. Habang hindi pa rin niya alam kung sino ang pipiliin, nagpa siya siyang piliin si Tanaka, dahil mas maganda ang apelyido nito. Biglang sumulpot si Tanaka, na ikinatuwa naman ni Miyano. Pakiramdam niya, kung siya ay kasing liit ni Miyano, mas bagay siya para sa kanya. Pero sabi ni Tanaka, nagustuhan niya ang matatangkad at malalakas na tao, kaya napahiya si Ekaizen. Biglang natapilok si Ekaizen at nahulog. Mabuti na lang at naabutan siya ni Uta, na ikinaokorde ni Ekaizen kaya tumakbo siya palayo. Sa hindi sinasadyang pangyayari, natapilok siya sa hagdan, at tuluyang binuhat siya ni Uta, na lalong nagpahiya kay Ekaizen at naging dahilan ng kanyang pagkahulog. Sa puntong ito, naramdaman nilang lahat na kakaiba ang kinikilos ni Ekaizen, kaya ipinaliwanag niya ang sarili sa kanila. Ngunit nang malaman niyang tinatamad na magsulat si Tanaka, hindi niya naintindihan, na ikinagalit ni Ekaizen, at nagpa siya silang tawagan siyang Ekan para sa kaginhawahan, na ikinahiya niya. Kinaumagahan, nakaramdam ng sobrang lamig si Tanaka. Bigla niyang nalaman na may regalo sa kanyang bag. Napagtanto ni Uta na ito ay tsokolate para sa araw ng mga puso. Ngunit ayaw itong tanggapin ni Tanaka, dahil hindi siya kumpiyansa na kaya niyang suklian ang taong nagbigay sa kanya ng tsokolate. Gayunpaman, labis na naiinggit si Uta kay Tanaka, dahil binigyan siya ng tsokolate. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tsokolate din si Uta, pero friendship chocolate lang ang tsokolate niya. Samantala, nadismaya si Shimura, dahil wala siyang natanggap na tsokolate. Ngunit hindi alam ni Tanaka kung sino ang nagbigay sa kanya ng tsokolate, at natuklasan niya ang isang tala na nagsasabing, palagi kitang binabantayan. Dahil dito, naramdaman ni Uta na parang nagbabantang sulat ito, kaya nagsimula siyang mag-isip kung sino ang taong nagbigay ng tsokolate kay Tanaka. Samantala, sinusubukan din ni Tanaka na alamin kung sino ang nagbigay sa kanya ng tsokolate. Naisip ni Uta na maaaring si Miyano ang taong iyon, kaya naisip ni Tanaka na may katuturan ito. Samantala, napagtanto ni Miyano na nakalimutan niyang gumawa ng tsokolate para kina Tanaka at Uta. Sa puntong ito, napagtanto nilang ang taong nagbigay ng tsokolate ay hindi si Miyano, kaya naisip ni Tanaka na ito ay isang kalokohan lamang, dahil may nagtatangkang mang-aasar sa kanya. Kaya naman, iminungkahi ni Uta na tikman muna nila ang tsokolate. Sa hindi inaasahan, masarap talaga ang tsokolate. Ramdam ni Tanaka ang pagmamahal ng taong nagbigay sa kanya ng tsokolate, ngunit tamad si Tanaka na manligaw sa isang babae. Kung may babaeng umarte sa kanya, siguradong ma-inlove si Tanaka sa kanya ng totoo. Samantala, grabe ang lasa ng tsokolate ni Uta, na ikinadismaya niya. Kaya hinayaan siya ni Tanaka na subukan ang kanyang tsokolate. Natagpuan ito ni Uta na napakasarap. Pakiramdam niya ay natikman na niya ang lasa na ito noon, at napagtanto ni Uta, na ang taong iyon ay si Shiraishi. Nang malaman ni Tanaka kung sino ang nagbigay sa kanya ng tsokolate, gumaan ang pakiramdam niya. Samantala, hindi na malaya ni Shiraishi na Valentine's Day ngayon, dahil matagal na siyang nag-iisa. Dahil dito, patuloy na nagtataka sina Tanaka at Uta kung sino ang nagbigay ng tsokolate. Sa sandaling ito, isang recorder ang nahulog mula sa bag ni Tanaka. Natuklasan nila na ito ay isang aparato sa pakikinig. Biglang lumitaw ang nakababatang kapatid na babae ni Tanaka. Nagulat ito kay Uta. Rhino pala ang pangalan niya. Napansin ni Uta na kamukhang-kamukha niya si Tanaka. Nakapagtataka, ang recorder ay kay Rhino, at ginamit niya ito sa pag-record ng mga aralin ng guro. Sa puntong ito, hiniling ni Rhino kay Tanaka na imbitahan si Uta sa kanilang bahay.
Napagtanto ni Tanaka na sa susunod ay maaaring pumunta si Uta sa kanyang bahay para buhatin siya. Pagkatapos noon, pumunta sila sa bahay ni Tanaka. Nadama ni Uta na napakahusay ni Tanaka, dahil pinananatiling malinis niya ang bahay. Ngunit nang gusto niyang dagdagan ng asukal ang kanyang kape, sinabi ni Rhino na dapat niyang inumin ang ganitong kape upang maging masarap, na nagparamdam kay Uta na napakapait ng kape. Sa sandaling ito, napagtanto ni Uta na ang kanilang mga personalidad ay ganap na magkasalungat, dahil si Tanaka ay tamad, habang si Rhino ay napakasipag. Sa puntong ito, patuloy na nalilito si Rhino sa pangalan ni Uta, dahil ito ang unang pagkakataon na nagdala ng kaibigan si Tanaka sa bahay, kaya naman nakaramdam siya ng kaba. Napagtanto ni Uta na labis ang pag-aalala ni Rhino sa kanyang kuya. Kaya naman, sinabi niya na sa paaralan, palagi niyang tinutulungan si Tanaka. Sa hindi inaasahan, sinabihan siya ni Rhino na wag nang gawin iyon, dahil gusto niyang maging mas independent ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, naramdaman ni Tanaka na ang tsokolate ay angkop na inumin kasama ng kape. Nang malaman ni Rhino na kumain din si Uta ng tsokolate, naging hindi siya komportable, kaya banayad niyang pinaalis si Uta. Si Rhino pala ang gumawa ng tsokolate, at hindi niya nagustuhan na kinain ito ni Uta, dahil gusto niyang siya lang ang malapit sa kanyang kuya. Sa puntong ito, nakita ni Tanaka si Uta. Napagtanto niya na ang nagbigay sa kanya ng tsokolate ay si Rhino. Ngunit naisip ni Tanaka na ang tsokolate na ibinigay ni Rhino sa kanya, ay mula sa natirang bahagi na ibinigay niya sa kanyang kasintahan, at binigyan niya ng tsokolate si Uta upang pasalamatan ito sa palaging pagtulong kay Tanaka. Samantala, nakinig si Rhino sa recording, ngunit ang tanging narinig niya ay boses ni Uta, na ikinagalit niya. Kinaumagahan, napagtanto ni Tanaka na hindi pumasok si Uta sa klase ngayon, kaya hiniling niya kay Ekaizen na ipadala ang mga materyales kay Uta para sa kanya. Ngunit na-headbutt niya si Tanaka, dahil palagi siyang tinutulungan ni Uta, kaya dapat siyang pumunta ng mag-isa. Nang malaman ni Ekaizen na hindi niya alam ang bahay ni Uta, naramdaman niyang wala siyang magawa, kaya kinailangan niyang pangunahan si Tanaka doon. Napag-alaman na ilang beses nang nagpunta si Tanaka sa bahay ni Uta, ngunit palagi siyang binibitbit ni Uta, kaya hindi niya naalala ang daan. Biglang may nabangga si Ekaizen. Ang akala ni Tanaka ay sasalakayin siya, ngunit ito pala ay gusto lang niyang bayaran si Ekaizen, dahil pinahiram siya nito noong nakaraan. Sa puntong ito, napagtanto ni Tanaka, na si Ekaizen ay lubos na nagustuhan ng lahat. Pagkatapos nito, dumating sila sa bahay ni Uta. Nagulat si Uta nang makita si Tanaka sa kanyang bahay. Labis siyang na-touch, dahil ang isang taong kasing tamad ni Tanaka ay kusang pumunta sa kanyang bahay. Sa sandaling ito, nagtatago si Ekaizen sa labas ng pinto. Lumalabas na ayaw niyang masira ang kaligayahan ni Uta. Samantala, inisip ni Tanaka na napakabuting tao si Ekaizen, kaya napahiya siya. Kinaumagahan, pumasok si Uta sa paaralan, ngunit sumasakit siya dahil sa kanyang paa. Ito ay dahil tinulungan niya ang isang matandang babae na umakyat sa hagdan noon, at hindi sinasadyang nahulog siya, kaya hindi siya nakapasok sa paaralan noong nakaraang araw. Nang malaman ng lahat na aabutin ng isang linggo bago siya makabawi, nag-alala sila, dahil hindi nila alam kung sino ang mag-aalaga kay Tanaka. Biglang nagpasya si Tanaka na alagaan si Uta, ngunit masyadong mabigat si Uta, kaya hindi siya mabuhat ni Tanaka. Sinabi ni Uta kay Tanaka na matutulungan niya siya sa kanyang sariling paraan, kaya hinayaan ni Tanaka si Uta na sumandal sa kanyang balikat para maglakad. Sa oras ng tanghalian, nagpasya si Tanaka na bumili ng tinapay para kay Uta, ngunit nang makuha ni Tanaka ang pagkain, nakaramdam siya ng sobrang pagod, kaya kumain siya ng ilang mga pastry upang mabawi ang kanyang lakas. Sa huli, ang sandwich na lang ang natira para kay Uta. Buti na lang at nakabili pa si Ekaizen ng mga pastry para sa kanya. Sa puntong ito, oras na para sa sariling pag-aaral, kaya humiga si Tanaka para matulog. Bigla siyang binangungot, na panaginipan pala niyang inimbitahan na sumali sa tennis team, pero gusto ni Tanaka na ituloy ang pagtulog. Sinabi ni Uta na kailangan muna niyang gawin ang kanyang takdang aralin. Nakapagtataka, ginawa ni Tanaka ang kanyang takdang aralin ng napakabilis. Napagtanto ni Uta na si Tanaka ay nagsisikap na maging tamad, ngunit ang kanyang mga sagot sa Ingles ay mali lahat. Tamad pala mag-isip si Tanaka kaya naisip niyang aabutin siya ng 100 taon para matuto ng Ingles. Ngunit sinabi ni Uta na napakahalaga ng Ingles, dahil ito ang internasyonal na wika ng mahigit 80 bansa. Samantala, gusto ni Tanaka na magsalita ang buong mundo sa parehong wika. Sinabi ni Uta na imposible iyon. Sa puntong ito,
Nakatagpo sila ng isang mahirap na tanong, ngunit hindi alam ni Tanaka kung sino ang itatanong. Binalak niyang tawagan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Uta na dapat niyang lutasin ito mismo. Sa puntong ito, nagkaroon sila ng fire drill, kaya hiniling ni Shiraishi si Nakato at Shimura na tumulong na mailabas si Uta. Biglang napansin ni Shiraishi na nawawala si Tanaka. Naligaw na pala siya. Napagtanto ng lahat na si Tanaka ay napakahilig sa panganib. Kinagabihan, napagtanto ni Tanaka na hindi niya matutulungan ang sinuman, ngunit nakaramdam ng labis na kasiyahan si Uta, dahil siya ay tinutulungan ni Tanaka. Kaya nagpa siya si Tanaka na gumawa ng Uta's Day para pasalamatan siya. Sa oras na ito, bumuti na ang pakiramdam ng binti ni Uta. Kaya naman, kinailangan niyang ipagpatuloy ang pagdala kay Tanaka sa klase. Sa puntong ito, nakakita si Uta ng bagong strawberry ice cream na labis na ikinatuwa niya. Ngunit naisip ni Tanaka na ang serbisyo dito ay masyadong mabilis at hindi siya makapagpahinga. Biglang nakita ni Tanaka ang premyo na isang mini robot vacuum cleaner, kaya agad siyang pumasok sa loob para kumain. Nag-alala ito sa mga tauhan, dahil mukha siyang mamamatay. Nang napagtanto ni Tanaka na wala na silang mga robot vacuum, nagalit siya. Dahil dito, mas nabahala ang mga tauhan. Natatakot siyang may buhos ni Tanaka ang kanyang inumin, kaya nagpa siya siyang ihatid ito sa kanya. Ngunit hindi pa nakakainom si Tanaka, dahil hindi pa natutunaw ang kanyang inumin. Ito ay nagpasindak sa mga tauhan, dahil tila talagang hindi komportable si Tanaka. Sa puntong ito, naisip ni Tanaka na wala na siyang magagawa pa rito. Pakiramdam niya ay sanay talaga ang waitress, dahil makakapasa ito sa isang interview dito. Habang nakakaramdam siya ng takot, pinapansin siya ni Tanaka at Uta. Samantala, naramdaman ni Tanaka na napakapayapa ng lugar na ito, dahil hindi ito kasing abala gaya ng naisip niya. Kahit na hindi niya nakuha ang mini robot vacuum cleaner, nagpa siya siyang babalik siya sa susunod. Nang lumabas si Tanaka, nag-alala ang waitress. Ngunit pinuri siya ni Tanaka sa pagiging napakasipag, na ikinagulat niya. Kinabukasan, bumalik sila sa fast food restaurant, ngunit naiwan ni Uta ang kanyang telepono sa paaralan, kaya kinailangan ni Tanaka na manatili doon mag-isa. Habang naghihintay na bumalik si Uta at kunin ang kanyang telepono, nakaramdam ng antok si Tanaka. Sa puntong ito, isang batang babae ang pumasok sa fast food restaurant. Nakita niyang nakahiga si Tanaka, na ikinagulat niya. Nandoon din pala si Rhino. Ipinakilala siya ni Rhino bilang Seiya, ang kanyang kaklase. Gayunpaman, mahiyain si Seiya, kaya napakahina niyang nagsalita. Kailangang magsali ni Rhino para sa kanya. Sa puntong ito, maswerte si Rhino, dahil wala si Uta dito, kaya naisip niya na parang nakikipag-date siya. Ngunit labis na kinabahan si Seiya, dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Biglang naramdaman ni Seiya na napakagwapo ni Tanaka, habang ang sariling kapatid ay parang bakulaw. Nakita ni Seiya si Tanaka na medyo naiinip na, ngunit napagtanto ni Rhino na talagang masaya ang kanyang kapatid. Ito pala na ngayong araw ay sa wakas ay nakuha na niya ang mini robot vacuum. Biglang napagtanto ni Rhino na nakalimutan niyang umorder ng inumin. Si Seiya at Tanaka na lang ang naiwan doon, na ikinahiya niya. Kaya nagsimulang makipag-usap si Tanaka kay Seiya. Akala niya ay hindi siya gusto ni Rhino, dahil madalas siya nitong pinapagalitan. Pero sabi ni Seiya, gusto talaga ni Rhino si Tanaka. Ibinalik nito sa kanya ang kanyang kumpiyansa, at nagpahinga siya sa dati niyang tamad na sarili. Maya-maya lang ay bumalik si Uta, na ikinagulat niya, dahil nandito rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil dito, hindi komportable si Rhino, ngunit nang malaman niyang si Uta ang nakatatandang kapatid ni Seiya, labis siyang nagulat. Pagkatapos noon ay sabay silang umuwi. Naramdaman ni Uta na mas masaya si Seiya sa pagiging kaibigan ni Rhino. Samantala, nagulat si Rhino, dahil ang matalik niyang kaibigan ay kapatid ng kanyang karibal. Nang gabing iyon, nagluto si Rhino ng hapunan para kay Tanaka, ngunit hindi pa siya nagugutom. Kaya't ipinagpatuloy ni Rhino ang pagsaway kay Uta, sa paghatid sa kanyang kapatid na kumain bago umuwi. Kinaumagahan, magkasamang maglalangoy sina Tanaka at Uta, ngunit sinabi ni Tanaka na hindi siya marunong lumangoy, kaya nagdala siya ng float para magbabad lang sa tubig. Biglang naisip ni Tanaka na dadalhin siya ni Uta habang lumalangoy. Ngunit nag-isip si Uta ng mas magandang paraan, at sinimulan niyang turuan si Tanaka kung paano mag-warm up. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon siya ng cramp. Samantalang si Tanaka naman ay nakababad sa tubig na sobrang nakaka-relax sa kanyang pakiramdam.
Biglang may mga bata na nagsimulang mang-istorbo sa kanya. Sa kabutihang palad, pinagalitan sila ni Uta, dahil hindi sila dapat magnakaw ng float mula sa isang taong hindi marunong lumangoy. Hindi sinasadya, nagsimulang tumilapon ang karosa ni Tanaka, na ikinatakot ng dalawang bata, dahil natatakot silang mapagalitan ni Uta. Biglang napagtanto ni Uta, na maaaring lumutang si Tanaka sa tubig ng walang float, dahil ang katamaran niya ay umabot na sa napakataas na antas. Kaya't si Uta at ang dalawang bata ay nagsimulang gayahin si Tanaka, na ikinatuwa nila. Sa sandaling iyon, nagsimula ring maging tamad si Uta tulad ni Tanaka. Kinaumagahan, nagpatuloy ang dalawang bata sa paghahanap kay Tanaka. Natutunan na pala ng mga bata sa paaralan ang pamamaraan ng paglangoy ni Tanaka, na labis nilang ikinatuwa. Ngunit nadama ni Tanaka na may nagawa siya na hindi niya dapat gawin. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Miyano si Tanaka. Dahil gusto niyang tumaas ng 10 cm sa loob ng 5 araw, ngunit sinabi ni Tanaka na imposible iyon. Inimbitahan pala siya ni Ekaizen na manood ng fireworks, pero napakaganda at matangkad ni Ekaizen, kaya gusto rin ni Miyano na tumangkad para sumama kay Ekaizen. Sinabi ni Tanaka na mayroong isang mas simpleng solusyon, na huwag manood ng mga paputok. Iminungkahi niya na magkaroon sila ng mas magandang oras sa panonood ng TV sa bahay. Gayunpaman, pinayuhan ni Uta si Miyano, na dapat siyang maghanap ng ibang paraan upang masulit ang kanyang taas. Napagtanto ni Miyano na maaari siyang magsuot ng yukata, kaya niyaya niya sina Tanaka at Uta na mag-shopping kasama niya. Ngunit sila ay mga lalaki, at iisipin ng mga tao na siya ay naglalaro sa magkabilang panig, kaya inimbitahan din niya si Shiraishi. Sa puntong iyon, nakarating sila sa isang tindahan ng kimono. Napagtanto ni Miyano na hindi pa nakakapunta si Shiraishi sa isang fireworks show, dahil palagi siyang nanonood ng fireworks sa TV. Sinabi ni Miyano na siya ay katulad ni Tanaka. Pagkatapos, pumili si Tanaka ng ilang geta para kay Miyano, para tulungan siyang lumitaw na mas matangkad, na nagpasaya sa kanya. Samantala, hinahangaan ni Shiraishi ang yukata ng mga lalaki, at naisip niyang babagay ito kay Tanaka. Napagtanto ni Miyano ang ibig sabihin ni Shiraishi, kaya niyaya niya sina Tanaka at Shiraishi na manood ng paputok. Pero inimbitahan na ni Nakich at Miyo si Shiraishi kanina, kaya hindi siya makakasama sa kanila. Pagkatapos, sinubukan ni Shiraishi ang kimono, na ikinagulat ni Uta. Pinuri ni Tanaka ang suot, sinabing bagay ito sa kanya, na nagpahiya kay Shiraishi. Samantala, si Miyano ay hindi magkasya sa yukata, dahil ito ay masyadong malaki para sa kanya. Kaya't nag-alok si Shiraishi na tulungan si Miyano sa pagtahi ng yukata, na labis na ikinatuwa ni Miyano. Sa sandaling iyon, dumating sina Tanaka at Uta sa pagdiriwang ng paputok. Nakita nila si Miyano sa kanyang cute na yukata, na nagparamdam sa kanila na napakahusay ni Shiraishi. Nakita ni Ekaizen si Miyano, at naging interesado siya. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit naroon sina Uta at Tanaka. Nang makita ni Ekaizen si Uta sa kanyang yukata, naalala nito noong maliliit pa sila, at sabay silang nanunood ng mga paputok. Biglang pinuri ni Uta si Ekaizen, tinawag siyang cute, na ikinahiya niya. Pupurihin na sana niya si Uta bilang ganti, ngunit tumakbo ito, na ikinagalit ni Ekaizen. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang mga paputok, at lahat ay nasa sabik. Gayunpaman, nahirapan si Miyano na makita sila, dahil siya ay masyadong maikli. Kinaumagahan, inanunsyo ni Shiraishi na magkakaroon ng cultural festival ang paaralan sa lalong madaling panahon, at ang kanilang klase ay gagawa ng haunted house, na ikinatuwa ng lahat. Samantala, talagang natuwa si Uta, dahil makakakain siya ng maraming matamis. Ngunit sinusubukan ni Tanaka na itago ang kanyang presensya, dahil natatakot siyang gumawa ng anumang mahirap na gawain, kaya 2 linggo na siyang nagsasanay ng palihim. Gayunpaman, itinalaga ni Shiraishi sina Tanaka at Uta na maging mga multo para sa haunted house, na nagpahayag ng presensya ni Tanaka. Excited ang lahat sa paghahanda ng haunted house, pero gusto lang umuwi ni Tanaka, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang stealth skills. Sa hindi inaasahan, akala ng lahat ay nagsasanay siyang magpanggap na multo. Tumingin si Tanaka sa paligid at nakita niya na ang lahat ay nagsusumikap, at napagtanto niya na ang pagpapanggap bilang isang multo ay ang pinaka-nakaka-relax na trabaho. Naisip ni Tanaka na mas mabuti pang iwanan na lang niya ang kanyang katawan at espiritu na gumala. Ngunit hindi pa rin nakakatakot ang hitsura ni Tanaka, kaya iminungkahi ni Miyano na magpanggap siyang multo sa balon. Ang kailangan lang niyang gawin ay maupo. Naisip ng lahat na ang ideyang ito ay angkop kay Tanaka.
Gayunpaman, sinabi ni Uta na natutulog na si Tanaka, kaya iginuhit niya ang mga pekeng mata kay Tanaka. Biglang nagising si Tanaka, at hindi sinasadyang napahiran niya ng tinta ang kanyang mga mata, na lalong ikinatakot niya. Samantala, sinusubukan ni Uta na mag-isip ng paraan para takutin ang iba, ngunit siya ay masyadong matangkad. Sa sandaling iyon, iniabot ni Shiraishi kay Tanaka ang ghost costume. Sinabihan niya si Tanaka na ayusin ang kanyang shirt, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang damit na panloob, na nagpahiya sa kanya. Matapos magsumikap ang lahat sa paghahanda, sa wakas ay natapos na rin nila ang haunted house. Sinimulan nila itong subukan, at nang makita nila si Tanaka, akala nila ay naliligo ito. Kahit na hindi siya ganoon na nakakatakot, mayroon pa rin silang Uta. Nakapagtataka, sinabi ni Uta na talagang takot siya sa mga multo, na ikinagulat ng lahat. Buti na lang at may naisip si Miyano. Kinaumagahan, nagsimula ang cultural festival ng paaralan, at ang lahat ay natakot, dahil ang haunted house ay sobrang nakakatakot. Gayunpaman, napaka-cute ni Miyano, kaya lahat ay dumating upang kumuha ng litrato kasama siya. Samantala, nakarinig si Uta ng mga hiyawan mula sa loob, at inakala niyang nagsusumikap si Tanaka, ngunit natutulog lang pala siya. Tanghalian na ngayon, at napagtanto ni Tanaka na masyadong maingay ang lugar, kaya gusto niyang maghanap ng tahimik na lugar. Bigla, napadpad siya sa silid-aralan ni Ekizen, at nakita niyang nakadamit ito bilang isang katulong. Pero tahimik lang na lumayo si Tanaka, na ikinagalit ni Ekizen. Nang aakyat na sana siya sa rooftop, pero nakalock ang pinto. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang kahon, na ikinatuwa ni Tanaka. Samantala, hinahanap ni Uta si Tanaka. Nang marinig ni Tanaka si Uta na tinatawag siya, umupo siya. Sa hindi inaasahan, napagkamalan siyang multo ni Uta, dahilan para mawalan ng malay si Uta. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tanaka na hindi niya kayang buhatin si Uta, kaya nagpasya siyang maghintay na may darating at tumulong. Sa hapon, nakita ni Kato sina Tanaka at Uta na natutulog dito, kaya tinawag nila siya para magising. Buti na lang at naging maayos ang kanilang haunted house, kaya tinulungan ni Uta at Tanaka ang lahat na maglinis, na labis na ikinatuwa ng lahat. Kinaumagahan, binalaan ni Uta si Tanaka na lumayo sa hagdan sa rooftop, dahil may mga multo doon. Sa oras ng tanghalian, kumakain sina Tanaka at Uta, nang napagtanto ni Uta na ang kanilang klase ay nagbago ng upuan ngayon, ngunit hindi nag-alala si Tanaka. Nakapaghanda na pala siya noon pa man. Sigurado si Tanaka na hindi siya uupo sa front desk. Sa hindi inaasahan, napakalapit ng kanyang mesa sa guro, na ikinadismaya ni Tanaka. Samantala, inilipat si Miyano sa huling mesa, at dahil masyadong matangkad si Uta, wala siyang makita. Sinasamantala ang pagkakataong ito, iminungkahi ni Tanaka na makipagpalitan ng upuan kay Miyano, na labis na ikinatuwa niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Tanaka na napakasarap umupo sa likod ni Uta. Samantala, natuwa din si Shiraishi, dahil naupo siya sa tabi ni Tanaka. Gusto ni Shiraishi na maging mas malapit kay Tanaka, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng paraan upang simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Kaya nagsimulang magsaliksik si Shiraishi ng mga pinakamahusay na paraan para natural na magsimula ng isang pag-uusap. Patuloy niyang sinubukan ang iba't ibang paraan upang maakit ang atensyon ni Tanaka, ngunit hindi niya napansin, maliban sa kapag sinubukan niya ang isang mas mapang-akit na diskarte, tila iyon lang ang pinapansin ni Tanaka. Gayunpaman, hindi nais ni Shiraishi na maakit si Tanaka sa ganoong paraan, kaya binago niya ang kanyang diskarte upang ipakita ang interes sa kanya sa ibang paraan, ngunit palaging tinatalo siya ni Uta. Sa puntong ito, hindi alam ni Shiraishi kung paano sisimulan ang pakikipag-usap kay Tanaka. Biglang dumating si Miyano, at hinikayat si Shiraishi na maging mas kumpiyansa, na labis na ikinatuwa niya. Kaya nagpasya siyang patuloy na subukan. Pagkaraan ng 3 araw, sinabi ni Tanaka kay Shiraishi, na mas gusto niyang mag-isa, na ikinagulat niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Shiraishi na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Pero nakahiga pa rin si Tanaka sa classroom, na ikinagulat ni Shiraishi. Bagamat hindi naiintindihan ni Tanaka kung ano ang sinisikap niyang gawin, hinikayat pa rin niya ito sa pagsasabing, kung hindi ka magtagumpay ngayon, mayroon ka pa ring bukas, kahit gaano pa katagal, malalaman mo rin sa huli. Natawa ito kay Shiraishi, dahil nakakakuha siya ng payo mula sa isang taong iresponsable gaya ni Tanaka. Ngunit napagtanto niya na mayroon pa siyang pagkakataon, at nagpasya siyang unti-unting matuto ng higit patungkol kay Tanaka. Kinaumagahan, pinagalitan ni Nakato at Shimura si Tanaka,
dahil akala nila ay maging matanda na ito bago nila magawa. Nataranta si Tanaka, hindi maintindihan ang ibig nilang sabihin. Akala pala nila ay may girlfriend si Tanaka, dahil noong nakaraang araw, nakita nila itong may kasamang babae na nakasuot ng salamin at nakatirintas. Ngunit ang taong nakita nila ay talagang si Shiraishi. Gayunpaman, hindi maihayag ni Tanaka ang sikreto ni Shiraishi, kaya sinabi niyang kaibigan lang siya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kato, dahil palaging itinatago ng mga lalaki ang kanilang kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabi ng kabaligtaran, kaya binigyang pansin ni Shiraishi ang impormasyong ito. Naniniwala rin si Uta na may kasintahan si Tanaka. Akala niya simula ngayon, uuwi na mag-isa si Tanaka. Ngunit sinabi sa kanya ni Tanaka na maaari niyang dalhin silang dalawa pa uwi. Akala din ni Miyano ay may kasintahan na si Tanaka. Gayunpaman, tamad siyang magpaliwanag, kaya naisip ni Miyano na malulungkot si Shiraishi. Sa puntong ito, inisip ng lahat na may kasintahan si Tanaka, na naging dahilan para hindi siya komportable. Hindi pa nila nakita si Tanaka ng ganito kalamig. Nang gustong magpaliwanag ni Shiraishi, pinigilan siya ni Miyano, dahil akala niya ay tinanggihan si Shiraishi. Nang malaman ni Ekaizen na may kasintahan si Tanaka, nagulat siya. Biglang may gustong itanong si Uta kay Ekaizen. Akala niya ay aaminin niya ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit nagulat siya sa paghiling sa kanya na hayaan siyang buhatin siya. Nagalit ito sa kanya. Sa sandaling iyon, mas natahimik si Tanaka. Bigla siyang hinabol ng aso. Pagkatapos ay naisip niya si Uta at ang kanyang mga kaibigan, at hindi siya sigurado kung gusto niya talagang mapag-isa. Nang umuwi si Tanaka, napagtanto niyang hindi siya mabubuhay nang wala si Uta. Dahil dito hindi komportable si Rhino. Napagtanto noon ni Tanaka, na hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Kinaumagahan, humingi ng tawad si Nakato at Shiraishi kay Tanaka, dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanya. Naipaliwanag na pala ni Shimura ang lahat kay Uta. Kinabukasan, sinabi ni Tanaka na baka hindi na siya maghahanap ng kasintahan, dahil lahat ng tao sa paligid niya ay nagkakagulo, na ikinainis niya. Ngunit nagpa siya si Shiraishi na dahan-dahan pa rin siyang lalapit sa kanya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.